Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng nanonood, Muslim o hindi. Ngayon ay pang-anim na araw natin at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Iniikay ko po kayong makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katuhan. Itutuloy po natin ito sa verse 101. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nang dumating sa kanila ang sugo mula kay Allah na nagpapatibay sa anumang tangan nila, itinakwal ito ng isang grupo na binigyan ng kasulatan at nagtapon sa aklat ni Allah sa kanilang mga likuran na tila hindi nila ito nalalaman. Sinunod nila ang ipinahayag ng mga demonyo sa panahon ng kaharian ni Solomon. Hindi nawalan ng pananampalataya si Solomon, bagkus ang mga demonyo ang tumangging manampalataya. Tinuruan nila ang mga tao ng salamangka. Anumayang ipinahayag sa dalawang anghel sa Babel na sina Harut at Marut ay hindi sila nagturo sa sinuman liban na lamang na sinabi muna nila na tunay na kami ay pagsubok lamang. Kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Subalit sila ay nag-aral mula sa kanilang dalawa ng mga bagay na maghihiwalay sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. Hindi sila nakapamiminsala sa pamamagitan nito sa sinuman liban na lamang sa kapahintulot ni Allah. Sila ay nag-aral ng bagay na makapipinsala sa kanila at hindi magdudulot sa kanila ng kabutihan. Nalaman ng sino mang bumili nito na siya sa kabilang buhay ay walang bahagi. Napakasama ng bagay na ipinagpalit nila rito ang kanilang mga sarili kung nalalaman lamang nila. Kung sila lamang ay nananampalataya at natakot sa Kanya, ay tunay na ang gantimpala mula kay Allah ay mas mainam kung nalalaman lamang nila. O mga nananampalataya, huwag ninyong sabihin sa sugo ni Allah na magdahan-dahan ka bilang paghamak. Bagkus, ang sabihin ninyo ay, hintayin mo kami at pangalagaan at makinig kayo para sa mga hindi nananampalataya ang parusang masakit. Hindi nais ng mga hindi nananampalataya sa nakabilang sa angkan ng kasulatan at yaong mga paganong nagtatambal kay Allah na dumating sa inyo ang kabutihan mula sa inyong Panginoon. Si Allah ay naghihirang para sa kanyang habag sa sino mang kanyang naisip. Si Allah ang may tangan ng gantimpalang dakila. Hindi namin pinapalitan ang anumang talata o dulutin na ito ay makakalimutan, liban na lamang napapalitan namin ito ng mas mainam pa rito o tulad nito. Hindi mo ba nalaman na si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan? Hindi mo ba nalaman na kay Allah ang paghahari sa kalangitan at lupa at para sa inyo, liban kay Allah ay wala kayong tagapag-ingat at tagapagtanggol? O nais ba ninyo na tanungin ninyo ang isang sugo katulad ng kung paanong tinanong si Moises noon? Sino mang palitan niya ang kanyang pananampalataya ng kawalang pananampalataya ay tunay na naligaw mula sa matuwid na landas. Naghangad ang marami sa angkan ng kasulatan na maibalik nila kayo sa kawalang pananampalataya matapos ang inyong paniniwala dahil sa inggit na nasa kanilang mga sarili matapos na maging malinaw sa kanila ang katotohanan. Magpaumanhin at magpatawad hanggang sa iparating ni Allah ang kanyang utos. Tunay na si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Magtaguyod kayo ng obligadong pagdarasal at magbayad ng obligadong kawanggawa. Anumang gawin ninyo para sa inyong mga sarili na mabuti ay matatagpuan ninyo ito kay Allah. Tunay na si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakakakita. Sinabi nila, walang papasok sa paraiso liban pa sa Hudyo o Kristiyano. Ito ay pangarap lamang nila. Sabihin mo o Muhammad, ilantad ninyo ang inyong mga patunay kung kayo ay makatotohanan. Bagkus,
sino mang isinuko niya ang kanyang mukha kay Allah at siya ay matuwid, ay para sa kanya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Walang takot para sa kanila at hindi sila malulungkot. Sinabi ng mga Hudyo, ang mga Kristiyano ay walang pinanghahawakan. Sinabi ng mga Kristiyano, ang mga Hudyo ay walang pinanghahawakan. Samantalang sila ay nagbabasa ng kasulatan. Gayto rin ang sinabi ng mga walang nalalaman na tulad ng sinabi nila. Si Allah ang maghahatol sa kanila sa araw ng paghuhukom ukol sa mga pinagtatalunan nila. Sino ba ang higit na mapang-api kaysa roon sa mga nagbabawal sa mga masjid ni Allah na magbanggit dito ang pangalan niya at nagsisikap sa pagsira nito. Samantalang hindi marapat para sa kanila na pumasok sa mga ito liban na lamang sila ay mga takot. Para sa kanila sa mundo ang kahihiyan at para sa kanila sa kabilang buhay ang parusang matindi. Kay Allah ang silangan at kanluran. Kaya saan man kayo humarap ay naroon ang mukha ng Allah. Tunay na si Allah ang nakasasaklaw at nakaaalam. Sinabi nila, si Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki. Luwalhati sa kanya. Bagkus ay sa kanya ang anumang nasa kalangitan at lupa. Lahat sa kanya ay masunurin. Tagapagsimula ng kalangitan at lupa. Kapag itinakda niyang isang bagay ay sasabihin lamang niya ay mangyari at ito ay mangyayari nga. Sinabi ng mga walang nalalaman, bakit hindi kami kausapin ni Allah o bigyan kami ng palatandaan? Ganito rin ang sinabi ng mga nauna sa kanila na tulad ng kanilang sinabi. Nagkatulad ang kanilang mga puso, nilinaw na namin ang mga tanda para sa mga nakatitiyak. Tunay na kami ay nagsugo sa iyo ng buong katotohanan bilang tagapagbalita at tagapagbabala. Hindi ka tatanungin tungkol sa mga mananahan sa impyerno. Hindi malulugod sa iyo ang mga Hudyo at mga Kristiyano hanggat sasundin mo ang kanilang relihiyon. Sabihin mo, O Muhammad, tunay na ang gabay ni Allah ang siyang tunay na gabay. Kung susundin mo ang kanilang mga pagnanasa matapos ang dumating sa iyo ang kaalaman, para sa iyo laban kay Allah ay walang tagapag-ingat o tagapagtanggol. Alhamdulillah, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod pong araw. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.